Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang sinusundan mo ang kwentong ito, may aral kang mapulot tungkol sa pamilya, tiwala, at sa sakit na dulot ng mga taong akala mo ay hindi ka kailanman kayang ipagkanulo. Sa isang lumang bahay sa Antipolo, nakatira ang pamilya Almazan. Hindi man sila mayaman, hindi rin naman sila dating naghihirap. May maliit silang lupang minana, may dating tindahan ng bigas, at may bahay na kahit luma ay matibay pa rin ang haligi. Ngunit sa likod ng itsurang simpleng tahanan, may mga sugat na matagal nang kinikimkim ng panganay na anak na si Serafina Almazan, mas kilala sa tawag na Sera. Si Sera ay 24 na taong gulang, tahimik, magpapasensya at laging inuuna ang pamilya kaysa sarili. Bata pa lamang siya, ramdam na niya kung gaano kabigat maging anak sa pamilya na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kapag may kailangan sa bahay, siya ang tinatawag. Kapag may problema sa pera, siya ang pinapahanap ng paraan. Kapag may pagkakamali ang bunsong kapatid niyang si Ciro, siya pa rin ang napakagalitan dahil hindi raw niya nabantayan. "Panganay ka, Sera," madalas sabihin ng ina niyang si Perlita habang nakakunot ang noo. "Dapat ikaw ang mas nakakaintindi. Huwag kang puro reklamo." Hindi na sumasagot si Sera sa ganoong salita. Natutunan niyang lunukin ang sakit, ngumiti kahit napapagod at magtrabaho kahit halos wala nang natitira para sa sarili. Ang ama niyang si Domingo naman ay dating masipag. Ngunit sa nanglulong sa sabong at sugal, unti-unting nawala ang dating haligi ng tahanan. Minsan ay uuwi itong lasing, minsan naman ay tahimik na nakaupo sa sala habang binibilang ang perang hiniram niya kung kani-kanino. "Pa, magkano na naman ang utang natin?" minsang tanong ni Sera habang hawak ang listahan ng bayarin. Tumingin lang si Domingo sa kanya at umiwas ng tingin. "Huwag mo nang intindihin yon, trabaho ng magulang ang problema sa pera." Ngulit kinabukasan, si Sera pa rin ang inutusan ni Perlita na maghanap ng mahihiraman. Si Sera pa rin ang nagbenta ng lumang alahas ng lola niya at si Sera pa rin ang nagbayad ng kuryente bago ito tuluyang maputulan. Sa kabilang banda, ang kapatid niyang si Ciro ay parang prinsipe sa loob ng bahay. Kahit ilang beses itong bumagsak sa eskwela, kahit ilang beses umuwi ng madaling araw na amoy alak, kahit ilang beses na nangutang sa pangalan ng pamilya, hindi ito lubusang pinagpapagalitan. Para kina Domingo at Perlita, si Ciro ang pag-asa ng pamilya. Si Sera naman ang dapat magsakripisyo para umangat ang lahat. "Ate, pahiram naman ng 2,000, sabi ni Ciro isang hapon habang abala si Sera sa paghahanda ng tinapay sa maliit na bakery ni Manang Solina. "Para saan na naman?" tanong ni Sera, hindi tumitigil sa paglalagay ng palaman sa pandesal. "Ciro, wala ka nang pasok. Huwag mo akong lokohin." Napairap si Ciro, ngunit hindi siya sumagot. Masakit man, sanay na siya. Sa bakery ni Manang Solina niya natatagpuan ang kaunting katahimikan. Si Manang Solina ay isang biyuda na may maliit na panaderya malapit sa simbahan. Matagal na nitong kilala si Sera mula noong bata pa itong bumibili ng tigda 2 pisong monay para may maibaon sa eskwela. "Anak," mahinong sabi ni Manang Solina habang pinagmamasdan si Sera, "hindi lahat ng kadugo marunong magmahal. Minsan, mas mabigat pa sila kaysa sa estranyo na nananakit." Ngumiting mapait si Sera. "Pamilya ko pa rin sila, Manang." "Oo, pero hindi ibig sabihin nun, hayaan mong ubusin ka nila." Hindi nakasagot si Sera. Alam niyang tama si Manang Solina. Pero paano tatalikuran ng mga taong siya mismo ang nag-alaga noong maliit pa si Ciro, ang mga magulang na kahit malamig ang trato ay siya pa rin ang pinagmulan niya? Para kay Sera, baka isang araw makita rin nila ang halaga niya. Sa bakery din madalas dumaan si Elias Maravilla, isang mekanikong nagtatrabaho sa talyer sa kanto. Hindi ito madaldal pero laging may paggalang sa mata. Kapag tanghali, bibili ito ng tinapay at kape, makatapos ay uupo sa labas habang pinapanood ang mga jeep na dumadaan.
Pagod ka na naman, minsang sabi ni Elias kay Sarah. Halata ba? Sa mata mo, pero sa ngiti mo, hindi mo pinapahalata sa iba. Napatingin siya kay Elias. Sanay na ako. Hindi dapat kinakasanayan ang pagod na hindi mo naman kasalanan. Simpleng mga salita lang, Lon. Pero sa dibdib ni Sarah, parang may kumatok na lungkot na matagal niyang ikinulong. Sa lahat ng tao, si Elias ang isa sa iilon na kapangsin na hindi siya matibay dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Habang patuloy na nagsisikap si Sarah, lalong lumulubog ang pamilya Almazan. Ang tindahan ng bigas ay nagsara dahil sa utang. Ang lupa sa likod ng bahay ay naisangla. May mga lalaking dumadalaw sa gabi, naghahanap kay Domingo, naniningil ng may kasamang pagbabanta. Si Perlita naman ay pilit pa rin nagpapanggap na maayos ang lahat. Nagpapakulay pa rin ito ng buhok, bumibili ng damit na hulugan at nagsasabing pansamantala lang ang problema. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Sarah, narinig niya ang malakas na boses ng ama mula sa sala. Wala na akong maibabayad, Vargas. Bigyan mo pa ako ng panahon. Ang kausap ni Domingo ay si Vargas Montelago, isang insurance agent na dating kainuman niya. Maayos man manamit, may lamig sa ngiti nito. Laging makintabang sapatos, laging may dalang folder, at laging parang may alam na hindi alam ng iba. Panahon? Mahinang sagot ni Vargas. Domingo, 5 buwan ka ng puro panahon. Hindi ako bangko, at yung mga taong pinagkakautangan mo, hindi sila mahilig maghintay. Narinig ni Sarah ang naninginig na boses ni Perlita. Ano ba ang gusto mong gawin namin? Sandaling tumahimik si Vargas. Pagkatapos, nagsalita ito ng mababa, halos pabulong. May paraan. Malaki ang makukuha. Malinis ang papel. Kailangan lang marunong kayong sumunod. Napahinto si Sarah sa paghuhugas. Hindi niya narinig ang kasunod dahil biglang isinara ni Domingo ang pinto ng sala. Kinabukasan, naging kakaiba ang kilos ng mga magulang niya. Biglang naging mabait si Perlita. Pinaglaluto siya ng almusal, bagay na matagal na nitong hindi ginagawa. Si Domingo naman ay nagtanong kung kamusta siya sa trabaho, na para bang ngayon lang siya muling nakita bilang anak. Anak, sabi ni Perlita habang inilalapag ang pritong itlog sa mesa, may pipirmahan ka mamaya para ito sa loan natin, para makabangon ulit tayo. Napakunot ang noon ni Sarah. Loan po? Bakit kailangan ako? Kasi ikaw ang may maayos na record. Scholar ka, may trabaho, wala kang sabit. Pangalan mo lang ang kailangan para mapabilis. Hindi komportable si Sarah, ngunit nakita niya ang pagod sa mukha ng ama at ang pilit ng ngiti ng ina. Naisip niyang baka ito na ang pagkakataon para tuluyang makaahon ang pamilya nila. Baka kung makatulong siya, sa wakas ay makita nila na hindi siya pabigat, kundi anak na handang lumaban para sa kanila. Dinala sila ni Domingo at Perlita sa maliit na opisina ni Vargas sa Quezon City. Doon, may makapal na folder na inihanda. Nandoon rin si Dr. Liovino Arcega, isang doktor na may mamahaling relo at matalim na tingin. Ipinakilala siya bilang medical consultant ng loan company. Kailangan lang ng basic health declaration, routine lang ito. Pero bakit po may medical forms? Tanong ni Sarah. Ngumiti si Vargas. Standard procedure. Huwag kang mag-alala, Serafina. Maswerte ang pamilya mo at mayroon silang anak na katulad mo. Hindi alam ni Sarah kung bakit kinilabutan siya sa pagkakasabi ni Vargas ng salitang maswerte. May kung anong bigat sa hangin. Ngulit bago pa siya tuluyang magduda, hinawakan ni Perlita ang kanyang kamay. Anak, para ito sa atin, bulong ng ina. Para hindi na tayo habulin ng utang, para magkaroon tayo ng bagong simula. Napatingin si Sarah sa ina. Sa loob ng maraming taon, yun ang unang beses na naramdaman niyang kailangan niya ito. Hindi niya alam na hawak na kamay ni Perlita ay hindi pala akap ng ina, kundi unang kadena ng kapahamakan. Pumirma si Sarah. Pumirma siya sa mga papel na hindi niya lubusang nabasa. Pumirma siya sa tiwalang pamilya ang kaharap niya. Pumirma siya sa paniniwalang walang magulang na kayang ibenta ang sariling anak sa dilim. Paglipas ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang takbo ng bahay. May mga tawag sa telepono na biglang ibinababa kapag dumaraan siya. May mga ombole na itinatago ni Domingo sa drawer. May mga pagkakataon na tinititigan siya ni Perlita habang natutulog, hindi sa lambing, kundi parang may binibilang na araw. Isang gabi,
Habang naghuhugas ng pinggan si Sarah, narinig niya ang malakas na boses ng ama mula sa sala. "Wala na akong maibabayad, Kiro. Ipadikit mo sa kanya si Arcega." Doon palang laloik ni Lilia na iniipot sa barangay ang bangko, ginagawang tambakan ng mga malalaking tao na naghahanap ng kasayahan. Ilang beses na niyang narinig na may mga taong dumaraan sa likod ng bahay nila sa gabi, nakamotor, nagsasabing mga malalamig na balasa. Hindi niya alam kung sino ang gusto nilang hanapin pero naramdaman niyang aba ang lahat dahil may nakaloob na madilim na sikreto. So, bilang isang magbabalot, nakapanghanap ng barahan ng mga bis agent at mga nagliliwang sa madiling araw. Gumawa pa siya ng konklusyon sa mga tao na hindi madaling makita. May itinatagong misteryo ang ilan sa kanila. Ang iba, may madilim na bahagi ng buhay. Ang iba naman, gusto lang magsaya ng hindi haling-hala. Dami mong alam sa mga taong yan, Lilia. Paminsan-minsan, kailangan mong dumistansya sa kanila, sabi ni Manang Sulina. Sumagot si Lilia. Oo naman, pero kailangan ko rin ng buhay ko sa bahay namin. Hindi po pwedeng lagi lang akong tatakbo. Dumating si Elias at narinig ang huling sinabi niya. Itay, hindi ka hihiyang protektahan ng sarili. Ngunit umiling si Sarah. Pamilya ko sila, may pinagdadaanan lang. Hindi na nakipagtalo si Elias. Pero bago umalis si Sarah, ibinigay niya rito ang maliit na flashlight na lagi niyang gamit sa talyer. Dalhin mo ito. Wala lang. Para kung gagabihin ka. Gumiti si Sarah. Salamat. Hindi niya alam na ang simpleng flashlight na iyon ang magiging tanging liwanag niya sa gabing tuluyang magdidilim ang mundo. Kinagabihan, pauwi si Sarah mula sa bakery. Dala niya ang maliit na sobre ng ipon niya. Balak ibigay kina Domingo at Perlita para kahit papaano ay makatulong sa bayarin. Mahina ang ulan at halos walang tao sa iskinita papasok sa kanilang bahay. Habang naglalakad, napansin niyang may nakaparadang van sa dulo ng kalsada. Biglang lumitaw si Ciro mula sa gilid. Ate, tawag nito. Napahinto si Sarah. Ciro? Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Ciro. Sa halip, umiwas ito ng tingin. Mula sa likod ng van, lumapit ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Malalaki ang katawan. Isa ang may pekdat sa pingsngi, si Brixon. Ang isa naman ay kalbo at may hawak na itim na bag, si Tano. Napaatras si Sarah. Ciro, sino sila? Ate, pasensya na. Mahina nitong sabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Anong pasensya? Ciro, ano ito? Tinangka niyang tumakbo. Mulit na hawakan siya ni Brixon sa braso. Pumiglas siya, sumigaw, at nabitawan ng sobre ng pera sa putikan. Tulong! Bitawan ninyo ako! Tinakpan ni Tano ang bibig niya gamit ang makapal na panyo. May matapang na amoy na pumasok sa ilong niya. Nanlabo ang paningin niya. Sa huling sandaling kaya pa niyang lumaban, nakita niya si Ciro na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nanginginig ang kamay pero hindi gumagalaw para tulungan siya. Ciro! Halos pabulong niyang nasabi. Pagkatapos, tuluyang nagdilim ang lahat. Nang magising si Sarah, malamig na semento ang unang naramdaman niya sa pingsngi. Mabigat ang ulo niya, tuyo ang lalamunan, at masakit ang mga pulso. Madilim ang paligid. Amoy amag, kalawang, at lumang tubig. May maliit na bintanang mataas, ngulit halos walang liwanag na pumapasok. Sinubukan niyang tumayo, ngulit nang kumilos siya, narinig niya ang kalansing niyang kadena sa paanan niya. Hindi! Hindi! Nanginginig niyang bulong. Kumapa siya sa bulsa at naramdaman ang maliit na flashlight ni Elias. Pinindot niya iyon. Mahina ang ilaw, ngulit sapat para makita niya ang loob ng silid. Lumang kahoy na pinto, mga sirang sako, kalawanging na lata, at sa isang sulok, may timba at lumang banig. Lumapit siya sa pinto at kinatok ng malakas. Tulong! May tao ba dyan? Pakawalan ninyo ako! Walang sumagot. Maya-maya, may mabibigat na yabag mula sa labas. Bumukas ang maliit na siwang sa pinto. Isang pares ng matang pagod ang sumilip.
Matanda na ang lalaki, may pilay, at may dala itong plastik na lalagyan ng pagkain. "Ako si Ireneo," mahinang sabi nito. "Kumain ka muna." "Nasaan ako?" sigaw ni Sera. "Bakit niyo ako dinala rito? Tawagan niyo ang pamilya ko." Hindi makatingin ng diretso si Mang Ireneo. Ibinabalang nito ang pagkain sa sahig. Hindi sila darating, sabi nito. Nanlamig ang buong katawan ni Sera. "Anong ibig mong sabihin?" Saglit na tumahimik ang matanda. Pagkatapos, sa boses na puno ng awa, sinabi nito ang mga salitang dudurugin sa natitirang tiwala ni Sera sa mundo. "Anak, sila ang nagdala sa iyo rito." Hindi agad nakaiyak si Sera. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan habang nakatitig siya sa matandang lalaki na nasa kabilang bahagi ng pinto. Ang ilaw mula sa maliit na flashlight ni Elias ay nanginginig sa kamay niya, tumatama sa kalawanging na bisagra, sa basang sahig, at sa mukha ni Mang Ireneo na halatang may dinadalang bigat sa dibdib. "Hindi totoo yan," halos pabulong niyang sabi. "Hindi nila mag-aagawa sa akin yan." Hindi sumagot agad si Mang Ireneo. Ipinatong lang nito sa sahig ang plastik na may kanin at tuyong isda. Sa kabilang kamay nito, may bote ng tubig na kalahati lang ang laman. Hindi man ito sabihin, alam ni Sera na kontrolado rin ang bawat patak na ibibigay sa kanya. "Anak, kumain ka muna," mahinang sabi nito. "Tinatanong kita!" Biglang sigaw ni Sera. Kumakawala ang takot sa anyo ng balit. "Nasaan ako? Bakit ako nakakadena? Bakit ako nandito? Tawagan niyo ang pulis. Tawagan niyo si Manang Sulina. Tawagan niyo si Elias." Napapikit si Mang Ireneo nang narinig ang mga pangalan. Para bang bawat salitang binibitawan ni Sera ay may bigat na tumatama sa konsensya niya. "Hindi ko pwedeng gawin yan." "Bakit?" nanginginig na tanong ni Sera. "Kasi binayaran ka rin nila?" Napayuko ang matanda. Hindi niya naitago ang hiya. Doon nagsimulang tumulo ang luha ni Sera. Hindi yung tahimik na iyak na datang siyang ginagawa sa kwarto kapag pinapagalitan siya ng ina. Hindi rin yung iyak ng pagod matapos ang mahabang araw sa bakery. Iyon ay iyak ng taong biglang itinapon sa bangin habang hawak pa rin ng paniniwalang pamilya ang sasalo sa kanya. Humakbang palapit si Mang Ireneo, ngunit agad atras si Sera. "Huwag mo akong lalapitan!" Huminto ang matanda. "Hindi kita sasaktan. Pero hinayaan mong ikulong nila ako rito." Walang naisagot si Mang Ireneo. Matagal itong nakatayo sa labas ng siwang bago tuluyang isinara ang maliit na bukasan. Muling bumalot ang dilim sa bodega. Tanging ang mahinang ilaw ng flashlight ang natira. At sa bawat paghinga ni Sera, mas lumilinaw ang amoy ng amag, lumang isda, basang lupa at kalawang. Sinubukan niyang kalugin ng kadena sa paa. Sinubukan niyang hatakin hanggang mamula ang balat sa bukong-bukong niya. Sinubukan niyang sipain ng pinto, sumigaw, umiyak at manalangin. Ngunit ang paligid ay malawak na palaisdaan na matagal nang hindi pinupuntahan ng tao. Kahit sumigaw siya hanggang mapaos, ang taming sasagot ay kuliglig, palaka at pagaspas ng hangin sa sirang yero. Habang si Sera ay unti-unting nilalamon ng dilim, sa antipolo naman ay nagsisimula ang pinakamalaking kasinungalingan ng pamilyang Almazan. Kinabukasan, kumalat sa mga kapitbahay ang balitang patay na si Serafina Almazan. Ayon kay Perlita, matagal na raw palang may malubhang sakit ang anak niya, ngunit itinago lang nila para hindi na maawa ang mga tao. Ayon naman kay Domingo, biglaan daw itong inatake sa puso habang nasa ospital at hindi na naisugod sa mas malaking medical center. "Napakabata pa!" bulong ng kapitbahay nilang si Aling Osang habang nakasilip sa tarpaulin na may mukha ni Sera. "Kahapon lang yata nakita ko pa yan papunta ng bakery." "Ganyan po talaga ang sakit niya," sagot ni Perlita habang nakaputing bestida at hawak ang panyo. "Palaban ng anak ko. Ayaw niyang ipaalam sa iba." Magaling umiyak si Perlita. Alam niya kung kailan hihigbi, kailan yayakap sa kabaong at kailan bibitaw ng salitang makakadurog sa puso ng nakikinig.
Sa harap ng mga tao, isa siyang ina na nawalan ng anak. Ngulit kapag napupunta siya sa likod ng kusina, nagiging malamig ang mukha niya habang kinakausap si Domingo. Siguraduhin mong wala nang magiging problema sa insurance, bulong niya. Si Vargas na ang bahala, basta sundin natin ang sinabi niya. Sarado ang kabaong, mabilis ang cremation, walang maraming tanong. Sa buron, dumating si Manang Sulina na halos hindi makatayo sa bigat ng balita. Dala niya ang maliit na supot ng paboritong ensaymada ni Sera dahil hindi pa rin nitatanggap ng isip niya na hindi na iyon makakain ng dalaga. Perlita, nanginginig ang boses ni Manang Sulina. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin na may sakit ang bata? Araw-araw siyang nasa bakery. Wala akong napansin. Biglang umasim ang mukha ni Perlita, ngulit mabilis niya itong tinakpan ng hikbi. Hindi niya gustong may makalam. Alam mo naman si Sera, ayaw niyang maging pabigat. Hindi pabigat ang batang yon. Sagot ni Manang Sulina, mariin. Siya ang bumubuhay sa bahay ninyo. Natahimik ang ilang nakarinig. Saglit na kumislap ang galit sa mata ni Perlita, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Elias. Pawis at grasa pa ang damit ni Elias, halatang galing sa talyer ng marinig ang balita. Diretso siyang lumapit sa kabaong. Sarado iyon. Walang salamin. Walang paraan para makita ang mukha ni Sera. Bakit sarado? Lumapit si Domingo. Mas mabuti ng ganito. Hindi maganda ang naging itsura niya nung namatay. Gusto ko siyang makita. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Ciro na nakatayo sa tabi ng pinto habang pilit nagbapanggap na nagdadalamhati. Tinitigan ni Elias si Ciro. May kakaiba sa mukha nito. Hindi puffy ang mata sa kakaiyak, hindi basag ang boses, bagkus parang itong taong hindi makapakrimi, pawis ang noo habang malamig ang panahon. Nasaan ang hospital records? Tanong ni Elias. Sumabat si Perlita. Ano bang ibig mong palabasin? Patay na ang anak ko, Elias. Huwag mo nang dagdagan ang sakit namin. Hindi ko dinadagdagan ang sakit ninyo. Gusto ko lang malaman kung totoo. Parang may kutsilyong dumaan sa hangin. Ang mga bisita ay nagtinginan. Sa sandaling iyon, pumasok si Vargas Montelago. Suot ang itim na barong at dala ang mukha ng lalaking bihasang magpanggap na nakikiramdam. Mr. Maravilla, sabi ni Vargas, sa ganitong panahon, ang pamilya ay nangangailangan ng katahimikan, hindi investigasyon. Kilala ba kita? Tanong ni Elias. Kaibigan ng pamilya at tumutulong sa mga legal na kailangan. Hindi nagustuhan ni Elias ang sagot. Lalong hindi niya nagustuhan ang ngiti ni Vargas. Sa gilid ng burol, naroon din si Rafaela Quinto, dating kaklase ni Sera at ngayon nagsasanay sang journalist intern sa isang maliit na online news desk. Hindi sila sobrang malapit ni Sera, ngunit alam niyang mabait ito. Naaalala niya pang nanghiram siya noon ng pamasahe at si Sera ang tahimik na nag-abot kahit halatang wala rin itong sobra. Habang nagmamasdan si Rafaela, napansin niya ang mga detalyeng hindi napapansin ng iba. Bakit walang malinaw na hospital name na ipinaskil na death notice? Bakit masyadong mabilis ang schedule ng cremation? Bakit may insurance agent na tila mas abala pa sa mga mismong kamag-anak? Lumapit siya kay Elias habang mainit na pagtatalo. Hindi ka naniniwala, ano? Tanong ni Rafaela. Napatingin si Elias sa kanya. Ikaw? May mga bagay na hindi tugma. Gusto kong buksan ang kabaong. Hindi nila papayagan. Kung ganon, hahanap ako ng ibang paraan. Habang may mga taong nagsisimulang magduda, tuloy naman ang palabas ng pamilyang Almasan. Kinagabihan, sa loob ng kwartong pansamantalang ginagamit nilang pahingahan, nag-aaway na sina Domingo at Perlita. Hindi ko gusto ang tingin ni Elias, sabi ni Domingo habang paulit-ulit na hinahaplos ang noo. Baka manggulo yun. Di takutin, malamig na sagot ni Perlita. Mas importante ngayon na makuha natin ang pera. Paano kung mabisto? Napatayo si Perlita. Huli na para matakot, Domingo. Ikaw ang nagbaon sa atin sa utang. Ikaw ang nagdala kay Vargas sa buhay natin. Ngayon, panindigan mo. Si Ciro naman ay nasa sulok, tahimik na umiinom ng alak mula sa maliit na bote. Naninginig pa rin ang kamay niya tuwing naaalala ang mukha ni Sera habang hinihila siya papasok sa van. Ano bang problema mo?
Sita ni Perlita. Wala, sagot ni Ciro. Huwag kang bibigay. Kapag nagsalita ka, lahat tayo tapos. Napatingin si Ciro sa ina. Ma, narinig mo ba siya kagabi? Tinawag niya ako. Saglit na natahimik si Perlita. Ngulit imbis na maawa, tumigas lalo ang mukha niya. Matuto kang kalimutan. Gusto mo bang bumalik tayo sa hirap? Gusto mo bang patayin tayo ng mga inutangan ng tatay mo? Hindi sumagot si Ciro. Ininom niya na lang ang natitirang alak. Ilang araw matapos ang peking libing na ilabas ang insurance claim sa tulong ng mga dokumentong inayos ni Vargas at ng peking medical report ni Dr. Leovino. Sa papeles, si Sera ay matagal nang hindi natutukoy na karamdaman. Sa papeles, namatay siya sa komplikasyon. Sa papeles, walang krimen, walang bodega, walang anak na humihinga pa sa dilim. At nang dumating ang unang malaking halaga sa account ni na Domingo at Perlita, nagbago ang mukha ng kanilang mundo. Nagbayad sila ng ilang utang, ngulit mas malaki ang ginastos nila sa pagpapakitang yaman. Bumili si Domingo ng itim na SUV. Si Perlita naman ay nagpaayos ng mukha, bumili ng gintong alahas at nagsimulang dumalo sa mga sosyal na pagtitipon. Si Ciro naman ay binilhan ng motorsiklo at binigyan ng puhunan para sa negosyong hindi naman niyang inalagaan. Bagong simula ito, sabi ni Perlita habang nakatingin sa salamin, suot na mamahaling hikaw. Napangiti si Domingo, ngunit may takot pa rin sa mata. Hanggat tahimik si Vargas. Hindi nga nanahimik si Vargas, buwan-buwan may hinihingi itong pera. Minsan para raw sa pag-aayos ng papeles, minsan para raw sa bibig ng mga tauhan. Minsan wala ng dahilan. Ang sikreto, sabi ni Vargas isang gabi habang nakauko sa bagong sala ng mga almasan, ay parang apoy. Kapag hindi ninyo ako pinakain, baka kayo ang sunugin. Walang nagawa sina Domingo kundi magbigay. Samantala, sa bodega, hindi alam ni Sera kung ilang araw na siyang nakakulong. Gumawa siya ng guhit sa pader gamit ang kalawangsing na pako na nakita niya sa sahig. Isang guhit sa bawat paggising. Isang guhit sa bawat pagkain, isang guhit sa bawat gabing hindi siya namatay. Sa unang linggo, puro iyak ang ginawa niya. Sa ikalawang linggo, nagsimula siyang magdasal. Sa ikatlong linggo, nagsimula siyang magtanong kay Mang Ireneo kung tuwing nagdadala ito ng pagkain. Patay na ba ako sa mundo? Tanong niya minsan. Hindi agad sumagot ang matanda. Mang Ireneo, ulit niya. May libing ba? Tumanggo ito, halos hindi makatingin. Oo. Napahawak si Sera sa dibdib. Kahit alam na niya, iba pa rin ang sakit kapag narinig ng malinaw. Sinong umiyak? Marami. Nanay ko. Matagal na katahimikan. Umiyak siya, sagot ni Mang Ireneo. Pero hindi ko alam kung para sa'yo. Doon natawa si Sera, isang maikling tawa na mas masakit pa kaysa iyak. Kahit kailan, marunong siyang umarte. Unti-unti nakita ni Mang Ireneo na hindi katulad ng sinabi sa kanya ang babaeng binabantayan niya. Sabi ni Vargas, delikado raw si Sera, may sakit sa isip, kailangang itago para hindi makapanakit. Ngunit ang nakikita ni Mang Ireneo ay isang babaeng nagugutom, nalalamig, natatakot, ngunit pilit na nananatiling buo. Isang gabi, nagdala siya ng dagdag na tinapay. Bawal ito, sabi niya habang ipinapasok sa siwang. Kaya bakit mo ibinibigay? Nabuntong hininga si Mang Ireneo. May anak akong babae noon, kasing edad mo sana kung buhay pa. Anong nangyari sa kanya? Dinala ng lagnat, wala akong perang ospital. Napatingin siya sa kadena ni Sera. Kaya nang alukin ako ni Vargas ng trabaho, tinanggap ko. Akala ko pagbabantay lang ng lumang bodega. Hindi ko alam na tao pala ang ikukulong dito. Pero ngayon alam mo na. Tumanggo siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sera ang luha sa mata ng matanda. Patawad. Hindi agad sumagot si Sera. Gusto niyang magalit, gusto niyang murahin ito. Pero sa lugar na yon, si Mang Ireneo lang ang tanging mukha ng tao na nakikita niya. At kahit bahagi ito ng kulungan niya, ay may bakas pa rin ng awa sa boses nito. Kung talagang naaawa ka, Sabi ni Sera, tulungan mo akong mabuhay. Mula noon, maliit na pagbabago ang nagsimula. Hindi pa siya pinakawala ni Mang Ireneo dahil takot ito kay Vargas at sa mga tauhan nitong sina Brixon at Tano. Ngunit dinagdagan niya ang tubig ni Sera.
Dinadalhan niya ito ng lumang kumot. Minsan, iniiwan niya ang pinto ng bahagyang bukas para makapasok ang hangin habang nakabantay siya sa labas. Sa labas ng bodega, minsang naririnig ni Sarah ang usapan ng mga dumadalaw. "Siguraduhin mong buhay pa," boses iyon ni Vargas isang gabi. "Hindi natin kailangan pakayin. Mas delikado ang bangkay kaysa buhay na nakakulong." "Hanggang kailan ito?" tanong ni Domingo, boses na halatang nanginginig. Hanggang makalimutan na siya ng lahat. Napakagat si Sarah sa sariling kamay para hindi makasigaw. Hindi pala aksidente ang pagpapanatili sa kanya. Hindi pala sila natatakot sa konsensya. Ang kinatatakutan lang nila ay ebidensya. Sa Antipolo, si Elias at Rafaela ay hindi tumigil. Pumunta sila sa ospital na nakalagay sa death certificate, ngunit walang malinaw na record si Sarah. May pangalan, pero kulang ang detalye. May pirma ni Dr. Leovino, ngunit walang nurse na naka-duty na makaalala sa pasyente. "May nagbura o gumawa ng record," sabi ni Rafaela habang nakaupo sila sa labas ng ospital. "Paano natin mapapatunayan?" "Kailangan natin ng taong galing sa loob." Ngunit bago pa sila makalapit sa katotohanan, hinarang si Elias ng dalawang lalaki sa labas ng talyer, sina Brixon at Tano. Hindi nila siya binugbog ng sobra pero sapat para mag-iwan ng pasa at babala. "Tumigil ka na," sabi ni Brixon. "Patay na ang babae, baka sumunod ka." Nang makita ni Manang Solina ang pasa sa mukha ni Elias, napahawak ito sa dibdib. "Anak, delikado na ito." "Mas lalong ibig sabihin may tinatago sila," sagot ni Elias. Sa pagtatapos ng unang taon, maraming bagay na ang nagbago. Sa mundo, si Sarah ay isa ng alaala. Isang larawan sa lumang tarpaulin. Isang pangalang binabanggit na lamang tuwing may nakakaalala sa mabait na dalagang nagtatrabaho sa bakery. Sa pamilya Almazan, siya ay naging pera, bagong bahay, bagong sasakyan at lihim na kinatatakutan. Ngulit sa loob ng bodega, hindi na lang siya umiiyak. Tuwing gabi, gamit ang pako sa pader, nagsusulat siya ng mga pangalan: Domingo, Perlita, Ciro, Vargas, Leovino, Brixon, Tano. Isinusulat niya ang mga naririnig niyang petsa, mga halaga, mga lugar, mga salitang binibitawan sa labas ng pinto. Isang gabi, habang mahina ang ulan sa bubong ng bodega, lumapit si Mang Ireneo at napansin ang mga guhit at pangalang nakaukit sa pader. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Tumingin si Sarah sa kanya. Payat na siya, namumutla at may lalim na ang mga mata. Ngulit sa likod ng pagod, may apoy na hindi nakita ni Mang Ireneo noon. "Hindi ko kayang lumabas ngayon, pero habang buhay ako, hindi pa tapos ang kwento." Napatingin siya sa mga maliliit na guhit sa pader. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak ng flashlight ni Elias. Akala nila inilibing na nila ako. Pero nagkakamali sila. Natututo lang akong mabuhay sa dilim. Mula nang matutunan ni Sarah na bilangin ng mga araw gamit ang mga guhit sa pader, nagbago ang paraan ng kanyang paghinga sa loob ng bodega. Hindi na siya gumigising para lang maghantay kung kailan siya bibigyan ng pagkain. Hindi na siya natutulog na puro dasal lang na sana sa paggising niya ay bangungot lang ang lahat. Unti-unti natutunan niya na ang bawat oras sa dilim ay pwedeng gawing sandata, kung hindi man para makatakas agad, kahit para hindi tuluyang mawala ang sarili niya. Ang unang taon niya sa bodega ay taon ng pagkasira. Ang ikalawang taon ay taon ng pagkakatuto. Tuwing umaga, bago pa man dumating si Mang Ireneo, inuumpisahan na ni Sarah ang kanyang ritual. Tinatanggal niya ang alikabok sa maliit na bahagi ng sahig, nag-iinat kahit nanginginig ang tuhod, at kinakausap ang sarili sa mahinang boses. "Buhay ako. Hindi nila ako napatay. Hindi nila ako buburahin." Sa una, para siyang baliw na nakikipag-usap sa hangin. Ngunit habang tumatagal, iyon ang naging paraan niya para hindi tuluyang lamunin ng katahimikan. Ang bodega ay parang hayop na may sariling bibig.
Nilulunok nito ang tunog, luha, galit at pag-asa. Kaya araw-araw, kailangan gumawa ni Sarah ng sariling tinig para maalala niyang tao pa rin siya. Gamit ang kalawangis na pako, isinulat sa pader ni Sarah ang lahat ng alam niya. Hindi na lamang pangalan ng mga nanakit sa kanya. Sinimulan niya nang isulat ang mga petsa kung kailan dumarating si Vargas, kung anong oras madalas naghahatid ng pagkain si Mang Ireneo, kung kailan umaalis sina Brixon at Tano, at kung anong sasakyan ang naririnig niya sa labas. "Bakit mo sinusulat lahat yan?" tanong ni Mang Ireneo habang iniiwan ang lalagyan ng lugaw. Nakatitig si Sarah sa pader. "Dahil kapag nakalabas ako, hindi ako pwedeng puro iyak lang ang dala." Napabuntong hininga ang matanda. Mahirap kalabanin ang may pera. Mas mahirap mabuhay ng walang laban. Hindi na nakasagot si Mang Ireneo. Habang si Sarah ay natututong mabuhay sa dilim, ang pamilya Almazan naman ay natututong malunod sa kinang ng perang galing sa kasalanan. Lumipat sina Domingo, Perlita at Ciro sa isang bagong bahay sa Tagaytay. Malawak ang sala, mataas ang kisame at may malaking bintanang tanawang malamig na ulap tuwing umaga. Sa mga bisita, iyon ay simbolo ng bagong buhay. Sa totoo, iyon ay bahay na itinayo sa ibabaw ng buhay na anak nilang nakakadena sa bodega. Si Perlita ay mabilis na nasanay sa luho. Nagkaroon siya ng bagong bilog ng mga kaibigan na mahilig sa mamahaling kape, spa at charity luncheon. Gustong-gusto niya kapag tinatawag siyang Madam Perlita. Lalo siyang natutuwang marinig na inspirasyon daw siya dahil sa tibay niya matapos mamatayan ng anak. "Ang galing mo talagang bumangon," sabi minsan ng isa niyang bagong kaibigan na si Divina. "Kung ako siguro na wala ng anak, hindi ko kakayanin." Ngumiti si Perlita habang hinahalo ang kape. Kailangan magpatuloy. Iyon ang gusto ni Sarah. Kung naroon lang si Sarah, baka natawa siya sa pait. Si Domingo naman ay hindi nagtagal sa pagpapanggap na maayos. Sa una, sinabi niyang magnenegosyo siya. Ngunit sa halip na palaguin ng natitirang pera, dinala niya iyon sa kasino. Sa bawat talo, iniisip niyang maibabalik niya rin. Sa bawat panalo, lalo siyang nagiging sakim. At sa bawat tawag ni Vargas, lalo siyang nalulunod sa takot. "Hindi ba tapos na ang bayaran?" minsang sigaw ni Domingo sa telepono. "Nakuha mo na ang parte mo." Mula sa kabilang linya, malamig ang boses ni Vargas. "Tapos lang ang bayaran kapag sinabi kong tapos na. Huwag mong kalimutan, Domingo. Ako ang dahilan kung bakit malaya ka pa." Nabasag ni Domingo ang baso sa galit, ngulit nang humarap siya kay Perlita, siya pa rin ang takot. Si Ciro naman ay tuluyang nawala sa direksyon. Ang pera ay naging gasolina ng lahat ng kahinaan niya. Nakisama siya sa mga lalaking may illegal car deals, nagbebenta ng nakaw na pyesa at gumagamit ng pangalan ng ama para mangutang. Sa gabi, kapag lasing at mag-isa, madalas niyang marinig sa isip ang mahinang tawag ni Sarah noong gabing dinukot nila ito. "Ate, pasensya na." Minsan, sa sobrang lasing niya, nasabi niya iyon sa harap ng kaibigan niyang si Jorlan. "Sino yung ate na sinasabi mo?" tanong ni Jorlan. Biglang natauhan si Ciro. "Wala, lasing lang ako." Pero mula noon, naging mas mainitin ang ulo niya. Mas madalas siyang makipag-away, mas madalas siyang tumakas sa sarili niyang konsensya. Sa 3 taon ni Sarah sa bodega, nagbago si Mang Ireneo. Dati kahit nahahabag, may distansya pa rin siya. Ngulit dahil siya lang ang araw-araw na nakakakita sa paghina at muling pagbangon ni Sarah, unti-unting nabasag ang pader ng takot niya. Minsan, dinadalhan siya ng lumang dyaryo. Minsan, kapag walang bantay sa malapit, binibigyan niya ito ng lapis na putol ang dulo. "Sandali lang yan sa'yo. Kapag may dumating, itago mo." Hinawakan ni Sarah ang lapis na parang ginto. "Salamat." "Hindi pa sapat ang salamat sa kasalanan ko." "Tama ka," mahinang sagot ni Sarah. Pero simula yan. Sa mga lumang dyaryo, nalaman ni Sarah ang mga pangyayari sa labas. Nakita niya ang larawan ni na Domingo at Perlita sa isang social event. Nakita niyang nakangiti ang ina niya habang may suot na perlas. Nakita niya si Ciro sa isang maliit na blind item tungkol sa away sa bar. Sa bawat larawang nakikita niya, hindi na lamang sakit ang nararamdaman niya. May lamig na sa dibdib niya.
Isang linaw na dati ay natatakpan ng pagmamahal. Hindi na ako babalik sa kanila bilang anak. Bulbul niya habang nakatitig sa litrato. Babalik ako bilang katotohanan. Ngulit bago tuluyang tapusin ang 3 taon, nagkasakit si Mang Ireneo. Nagsimula iyon sa ubo. Pagkatapos, naging lagnat. Hanggang sa isang gabi, dumating siya sa bodega na halos hindi na makahinga. Nakahawak siya sa bingding, namumutla at nanginginig ang tuhod. Mang Ireneo, sigaw ni Sera, pilit lumalapit kahit limitado ng kadena. Umupo kayo, anong nangyayari sa inyo? Naupo sa hayag ang matanda sa labas ng kulungan. Sa kamay niya, may hawak siyang maliit na piraso ng tela na katali. Makinig ka sa akin, putol-putol niyang sinabi. Wala na akong oras. Huwag kayong magsalita ng ganyan, humingi tayo ng tulong. Mapait itong ngumiti. Kanino? Sa mga taong nagbayad sa akin para bantayan ka. Naiyak si Sera. Sa loob ng 3 taon, si Mang Ireneo ang naging tagapagbantay niya, pero siya rin ang tanging taong nagpakita ng awa sa kanya sa impyernong iyon. Hindi simple ang nararamdaman niya. May galit pa rin, may sugat pa rin, pero may lungkot din dahil sa dulo nakita niya ang isang taong sinusubukang bumawi kahit huli na. Iniabot ni Mang Ireneo ang telang hawak niya. Sa loob niyon ay may lumang susi. May likod na lagusan ng bodegang ito. Sabi niya, matagal nang hindi ginagamit. Sa tag-ulan lang lumuluwag ang lupa sa gilid. Hindi sapat ang susi kung may bantay, pero kapag nagkaaberya, kapag nagkabagyo, baka kayanin mo. Nanginginig na kinuha ni Sera ang susi. Bakit ngayon niyo lang ito ibinigay? Dahil duda ko. Sagot ng matanda, tumutulo ang luha. At dahil ngayon lang ako mas takot mamatay nang hindi ka natutulungan. May pamilya ba kayo? Tanong ni Sera. May pamangkin ako, Nicasio Dalupe, barangay volunteer sa kabilang bayan. Mabuti yun, kapag nakalabas ka, hanapin mo siya. Hawak ni Sera ang susi na parang hawak niya ang unang tunay na piraso ng bukas. Huwag mong sasayangin ang buhay mo sa paghihingiti lang, dagdag ni Mang Ireneo. Kunin mo ang hustisya, pero mabuhay ka rin. Kinabukasan, hindi na bumalik si Mang Ireneo. Ang pumalit sa pagdadala ng pagkain ay si Tano. Wala itong pakialam kung kumain si Sera o hindi. Inihahagis lang nito ang lalagyan, minsan natatapon pa ang sabaw sa sahig. Nasaan si Mang Ireneo? Tanong ni Sera sa unang araw na hindi ito dumating. Patay na. Walang emosyon do sagot ni Tano. Huwag kang maingay diyan. Parang may nabasag sa loob ni Sera. Hindi siya umiyak sa harap ni Tano. Hininti niyang magsara ang pinto. Hinintay niyang mawala ang yabag nito. Sa kanya kinagat ang kumot para hindi marinig ang hagulgol niya. Sa gabing iyon, isinulat niya sa pader ang pangalan ni Mang Ireneo. Hindi kasama ng mga kriminal. Sa ibang bahagi, sa ilalim ng salitang, may utang akong buhay. Lumipas pa ang 2 taon. Hindi naging mabilis ang panahon. Gumapang ito sa balat ni Sera. Bawat tag-init ay apoy sa loob ng bodega. Bawat tag-ulan ay amoy baha at nabubulok na kahoy. Minsan, nagkakasakit siya. Minsan, halos hindi siya makabangon. Ngulit hindi niya binitawan ng susi. Itinago niya ito sa maliit na butas sa ilalim ng sirang semento, balot ng tela ni Mang Ireneo. Sa 5 taon, dumating ang bagyong mas malakas kaysa lahat ng nauna. Buong maghapon umuuga ang bubong ng bodega. Ang hangin ay humahampas sa yero na parang galit na kamay. Narinig ni Sera ang pagmumura ni Brixon sa labas. Baha na sa daan, umalis na tayo rito. Paano yung babae? Sigaw ni Tano. Hindi yan makakalabas, balikan na lang natin bukas. Napatigil si Sera. Pinakinggan niya ang bawat yabag, ang pagbukas ng makina, ang paglayo ng sasakyan, ang panandalihang katahimikan na sinundan ng dagundom ng ulan. Mabilis siyang gumapang papunta sa butas ng semento. Kinuha niya ang susi. Nanginginig ang kamay niya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil alam niyang maaaring ito na ang taning pagkakataon sa loob ng 5 taon. Lord, kahit ngayon lang po. Sinubukan niya ang susi sa kandado ng kadena. Una, ayaw umikot. Pangalawa, sumabit.
Pangatlo, napasigaw siya nang marinig ang mahinang click. Nabitawan niya ang kadena at napahawak sa bibig. Hindi siya makapaniwala. Malaya ang paa niya, pero hindi pa siya nakakalabas. Pumuntahan niya ang likod na bahagi ng bodega kung saan itinuro ni Mang Ireneo noon sa pamamagitan ng mga kwento. May lumang takip na kahoy sa likod ng mga sako. Tinulak niya iyon ng buong lakas. Pumasok ang putik at tubig sa loob. Halos nadulas siya, ngulit hindi siya huminto. Gumapang siya sa makitnid na lagusan. Sumabit ang damit niya sa pako. Nagkasugat ang braso niya. Napuno ng putik ang bibig niya. Ilang beses siyang paaking sandali dahil akala niyang hindi na siya makakahinga. Pero sa bawat sandali ng panghihina, nakikita niya sa isip ang mukha ng ina niyang nakangiti sa burol. Ang ama niyang pumirma sa kasinungalingan at si Ciro na nakatayo sa ulan habang hinihila siya ng mga lalaki. Kaya gumapang siya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na ulan sa mukha. Nakalabas siya sa likod ng bodega, sa gitna ng palaisda ang binabaha. Madilim ang paligid, kidlat lang ang nagbibigay liwanag sa putikan at damuhan. Wala siyang sapatos, payat ang katawan, sugatan ng paa, ngulit tumakbo siya, pasuray-suray, palayo sa lugar na kumain ng 5 taon ng buhay niya. Ilang oras siyang naglakad sa ulan, hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng tumigil. Nang narating niya ang gilid ng isang maliit na barangay outpost, bumagsak siya sa harap ng poste. Doon siya nakita ni Nicasio Dalupe kinabukasan ng madaling araw. "Diyos ko, miss, naririnig mo ba ako?" Halos hindi madilat si Sera ang mata. Sa basag na boses, isang pangalan lang ang nasabi niya. "Ireneo." Nanigas si Nicasio. "Tio Ireneo?" Doon niya naiintindihan na hindi basta pulubi o nasalanta ng bagyo ang babaeng nasa harap niya. May dalang lihim ito, may dalang impyerno. Dinala ni Nicasio si Sera sa maliit na health center. Tinulungan siya ng nurse na bilay na walang tigil ang panginginig habang nililinis ang mga sugat sa paa at braso ng dalaga. "Sinong gumawa sa'yo nito?" Tanong ni Belay. Napatingin si Sera sa kisame. Matagal bago siya nakasagot. "Pamilya ko." Tahimik ang buong silid. Hindi agad ipinaalam ni Nicasio sa pulis. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil nang marinig niya ang pangalan ni Vargas Montelago mula sa bibig ni Sera, alam niyang may mas malawak na panganib. Tinawagan niya ang isang numerong nakita niya sa lumang papel na kasama sa telang iniwan ni Mang Ireneo. Numero iyon ni Rafaela Quinto, na noon ay patuloy pa ring naghahalongkat sa kaso ni Sera. Kahit halos lahat ay nagsasabing tumigil na siya. Nang dumating si Rafaela sa health center at makita si Sera, natakpan niya ang bibig niya sa gulat. "Sera?" Naninginig niyang tanong. Tumingin si Sera sa kanya. "Buhay pa ako." Napaupo si Rafaela. Napaiyak at ilang segundong hindi makapagsalita. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Sera. "Hindi ka na nila mabubura ulit. Pangako." Ngulit alam nilang hindi pwedeng basta lumabas si Sera sa publiko. Mahina pa siya. Wala pa silang kumpletong ebidensya. At kung malaman ni Vargas na nakatakas siya, maaaring patayin na siya ng tuluyan. Sa tulong ni Rafaela at Nicasio, dinala si Sera sa isang maliit na bahay sa Paete, Laguna. Doon siya nakilala ni Attorney Celestino Yebra, isang retiradong abogado na dating lumaban sa mga kaso ng fraud at illegal detention. Matanda na ito. Puti na ang buhok, ngulit matalas pa rin ang mga mata. Nang marinig niya ang buong kwento, matagal siyang natahimik. "Hindi sapat na sabihing buhay ka," sabi ni Attorney Celestino. "Kailangan nating patunayan kung sino ang nagtago sa iyo, sino ang kumita sa pagkawala mo, at sino ang peke ang pinirmahan." Inilabas ni Sera ang mga piraso ng papel, lumang dyaryo, at telang may bakas na mga bantala. Nanginginig man ang kamay niya. Malinaw ang boses niya. "Lahat ng naalala ko, isinulat ko." Tiningnan iyon ni Attorney Celestino. Pagkatapos ay tumango. "Mula ngayon, hindi ka muna lalabas bilang Serafina Almasan." "Kung ganoon, sino ako?" tanong ni Sera. Sumagot si Rafaela. "Ikaw muna si Mara Veloria, hanggang handa ka nang bawiin ang pangalan mo." Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magpagaling si Sera bilang Mara Veloria.
Pinakain siya ng maayos. Pinagamot ang mga sugat. Tinuruan siyang humawak muli ng panulat ng hindi nanginginig. Binilhan siya ni Rafaela ng bagong damit. Habang si Nicasio naman ay nagbabantay sa paligid. Attorney Celestino ang nagturo sa kanya kung paano basahin ang insurance documents, property records, at corporate filings. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng tahimik na ilog ng paete, tinanong siya ni Rafaela, "Anong gusto mong mangyari sa kanila, Sera?" Matagal siyang hindi sumagot. Sa loob ng 5 taon, inakala niyang paghihinggil lang ang bubuhay sa kanya. Ngulit na yun na nakalanghap na siya ng hangin sa labas. Naintindihan niyang hindi sapat na pabagsakin sila. Kailangan niyang kunin pabalik ang buhay na ninakaw sa kanya. Gamit ang mahinang tinig, ngulit matibay na titig. Sumagot siya, "Gusto kong makita ng buong mundo na hindi ako multo. Hindi ako alaala. At hindi ako anak na pwede nilang pagkakitaan. Gusto kong mabawi ang pangalan ko. At pagkatapos, isa-isa kong ipapakita sa kanila kung paano bumagsak ang mga taong nagtayo ng buhay sa ibabaw ng katawan ko." Hindi naging madali para kay Sera ang unang umaga niya bilang Mara Veloria. Sa maliit na bahay sa Paete, madalas siyang nagigising na tila nasa bodega pa rin. Kahit may araw na pumapasok sa bintana, kahit may amoy ng nilulutong lugaw sa kusina, kahit naririnig niya ang mahinang lagaslas ng ilog sa labas, bigla pa rin siyang napapaupo sa kama. Hinahanap ang kadena sa paa. Nakakapa ang flashlight na ilang taon niyang ginawang sandata laban sa dilim. "Mara," marahang tawag ni Rafaela sa pintuan. Hindi muna siya ginagamit ang pangalang Sera kapag may ibang tao sa paligid. Almusal na. Pero kung hindi mo kaya, mamaya na lang. Tumingin si Sera sa kanya. Payat pa rin ang kanyang muka. Ngulit hindi na kasing lubog na mga unang linggo matapos siyang makatakas. May kulay na muli ang labi niya. At kahit naninginig pa rin minsan ng mga kamay, may ibang liwanag na sa mga mata niya. "Kaya ko." Iyon ang lagi niyang sinasabi. Kahit may mga araw na hindi siya sigurado kung totoo, "Kaya ko." 2 salitang paulit-ulit niyang kinakapitan. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil ayaw na niyang hayaang ang takot ang magdesisyon para sa kanya. Sa kusina, naroon si Attorney Celestino Yebra. Nakaupo sa lumang mesa na puno ng papeles. May kopya ng insurance claim, death certificate, hospital records, bank transfer slips, at lumang property documents ng pamilya Almasan. Sa tabi nito ay si Nicasio Dalupe, tahimik na nagbabantay sa bintana. Sanay na ang mata sa bawat dumaraang motorsiklo at sasakyang hindi pamilyar. "May nakuha akong bago," sabi ni Attorney Celestino nang makaupo si Sera. "Ang lupang minana mo sa lola mo, iyong nasa Antipolo at bahagi ng palaisdaan sa Bulacan, nilakad nilang mailipat gamit ang peking authorization." Nanigas ang kamay ni Sera sa tasa ng kape. "Pati lupa?" tanong niya. Tumanggo ang abogado. "Hindi lang insurance ang habol nila. Ginawa kang patay para makuha ang pera at ginamit ang pagkamatay mo para ilipat ang mga ari-arian na dapat sayo." Napapikit si Sera. Akala niya, alam na niya ang lalim ng pagtataksil, ngunit bawat dokumentong lumalabas ay parang panibagong hukay sa ilalim ng hukay na dati na niyang kinalaglagan. Si Rafaela ang unang nagsalita. Ibig sabihin, kapag lumabas ka agad at sinabing buhay ka, pwede nilang itago o sirain ang ebidensya. "Kaya hindi pa ako lalabas bilang Sera," sagot ni Sera. "Hindi muna." Tumingin sa kanya si Attorney Celestino. "Kailangan mong pumasok sa loob ng sistema na ginamit nila. May kumpanyang ginagamit si Vargas Montelago bilang taguan ng pera. Montelago Risk and Claims Consultancy. Sa papel, legal consulting firm. Sa totoo, doon dumadaan ang mga bayad, lagay at peking claims." "Paano ako makakapasok doon?" tanong ni Sera. "Bilang Mara Veloria," sagot ng abogado. "Forensic accounting consultant, may resume kang gagawin natin base sa tunay mong kakayahan. Hindi natin kailangang magsinungaling ng sobra. Magaling ka sa numbers, alam mo ang accounting documents, at higit sa lahat,
Alam mo kung paano magbasa ng butas sa kasinungalingan. Sa loob ng 2 buwan, halos hindi lumabas si Sarah. Nagtaral siya araw at gabi. Binasa niya ang mga lumang kaso ng insurance fraud. Pinag-aralan niya ang accounting trails, shell companies, forged signatures, notarized documents at bank routing. Kapag napapagod siya, tumatayo siya sa harap ng salamin at inuulit ang bagong pangalan. Ako si Mara Veloria, sabi niya sa sarili. Consultant, hindi biktima. Hindi multo, hindi nakakulong. Sa unang beses niyang isuot ang simpleng puting blouse at itim na slacks na binili ni Rafaela, halos hindi niya makilala ang sarili. Wala na ang dalagang palaging nakayuko sa harap ng mga magulang. Wala na ang bakery helper na takot magsalita, baka masabihang walang utang na loob. Ang nasa salamin ay babaeng may piklat sa pulso, may lungkot sa mata, ngunit may tahimik na tapang sa tindig. Handa ka na? Tanong ni Rafaela. Hindi, tapat niyang sagot. Pero pupunta ako. Ang opisina ng Montelago Risk and Claims Consultancy ay nasa 12 palapag ng isang gusali sa Ortigas. Malamig ang lobby, makintab ang sahig, at ang mga taong pumapasok ay nakasuot ng mamahaling damit na parang walang bahid ng krimen ang mundong ginagalawan nila. Habang hinihintay niya ang interview, naramdaman ni Sarah ang paninikip ng dibdib. Naalala niya ang bodega. Naalala niya ang boses ni Vargas sa labas ng pinto. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya nakakadena. Pagpasok niya sa conference room, naroon ang isang manager na si Osmundo Caliva, kanang kamay ni Vargas sa opisina. May kasama itong babaeng HR officer na si Trixen Salcedo. Tinignan nila ang resume ni Mara Veloria. Impressive ang background mo, pero bakit ngayon ka lang lumabas sa consulting scene? Ngumiti ng bahagya si Sarah. Nagtrabaho ako sa likod ng ilang private auditors. Mas gusto ko ang dokumento kaysa sa spotlight. Mukhang nagustuhan iyon ni Osmundo. Good, dito kailangang discreet. Discreet po ang specialty ko, sagot ni Sarah. Sa loob ng ilang linggo, naging tahimik siyang bahagi ng opisina. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagtatanong ng halatang interesado. Nakikinig lang siya. Inaalala niya bawat pangalan, bawat folder code, bawat taong pumapasok sa opisina ni Vargas. Kapag may pinapagawa sa kanya na i-view ng claims, tinitignan niya hindi lang ang numbers kundi ang patterns. May mga paulit-ulit na doktor, paulit-ulit na notaryo, paulit-ulit na hospital codes. At isang hapon, nakita niya ang file na halos nagpahatil sa kanyang paghinga. Case Reference, S.A. Almazan. Hindi niya agad binuksan. Hinayaan niyang dumaan ng ilang minuto. Hinintay niyang umalis si Osmundo. Nang walang nakikita, kinopya niya ang file code sa maliit na papel at inilagay sa loob ng sapatos niya. Hindi niya pwedeng kunin agad. Hindi pa. Kinagabihan, nakipagkita si Sarah kay Rafaela at Attorney Celestino sa isang tahimik na kapihan sa Marikina. Suot pa rin niya ang pangalan ni Mara, ngunit sa harap ng 2 taong nakakaalam ng totoo, bumabalik ang boses ni Sarah. Nakita ko ang file ko, sabi niya. Napahawak si Rafaela sa mesa. Sigurado ka? Oo, nandun ang initials ko, may code, at may access level na Vargas only. Sumandal si Attorney Celestino sa upuan. Ibig sabihin, hindi pa nila sinisira. Iniingatan ni Vargas ang ebidensya para hawakan sa leg ang pamilya mo. Kung makukuha natin yon, pwede nang gumalaw ang kaso. Hindi pa sapat, sabi ng abogado. Kailangan natin ng testigo mula sa medical side. Doon pumasok ang pangalan ni Yvette Sarmiento. Si Yvette ay dating nurse sa klinik ni Dr. Leovino Arcega. Matagal na siyang umalis sa trabaho at lumipat sa Cavite, ngunit ayon sa nahanap ni Rafaela, siya ang duty nurse sa araw na sinasabing namatay si Sarah sa medical records. Ang problema, hindi siya sumasagot sa tawag at matagal nang umiiwas sa kahit sinong nagtatanong tungkol sa dating klinik. Si Rafaela ang nagpunta sa kanya, kasama si Nicasio bilang bantay. Sa una, ayaw magpabukas ni Yvette, ngunit nang ipakita ni Rafaela ang lumang litrato ni Sarah, bigla itong napaupo. Hindi siya patay ano? Bulong ni Yvette. Hindi sumagot si Rafaela agad. Bakit mo na itanong? Nagsimulang umiyak si Yvette.
Dahil walang bangay noon, walang pasyente. Pinapirma lang kami ni Dr. Arcega sa backdated chart. Akala ko paper scam lang. Hindi ko alam na may totoong taong mawawala. Dinala nila si Yvette kay Attorney Celestino. Doon, sa harap ng recorder, ikinuwento niya kung paano siya pinilit ni Dr. Leovino na maglagay ng vital signs sa chart ng pasyenteng hindi niya nakita. Paano may sobre sa mesa. Paano may listahan ng gamot na hindi naman naibigay. Paano tinakot siya ng doktor na mawawalan siya ng lisensa kapag nagsalita. Habang nakikinig si Sarah mula sa kabilang silid, nanginginig ang kamay niya. Hindi siya galit kay Yvette sa parehong paraan na galit siya sa pamilya niya. Si Yvette ay duwag, oo. Nakibahagi, oo. Pero nakikita niya sa luha nito ang konsensyang 5 taon ding kinadena. Pagkatapos ng testimony, lumabas si Sarah. Napaatras si Yvette nang makita siya. Diyos ko! Ako ang pasyenteng pinatay niyong papel, sabi ni Sarah. Mahinang, ngunit mabigat ang tinig. Lumuhod si Yvette, umiiyak. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Sumpaman, hindi ko alam. Hindi yumakap si Sarah. Hindi rin siya nanigaw. Tinitigan niya lang ito ng matagal. Hindi sapat ang sorry, sabi niya. Pero kung magsasalita ka sa tamang oras, may maililigtas ka pang iba. Habang lumalakas ang ebidensya, nagsimulang magkagulo sa panig ng mga almazan. Sa Tagaytay, hindi nakasingkinis ang buhay ni na Domingo at Perlita. Ang bahay na dating puno ng bisita ay puno na ngayon ng bangayan. Nalaman ni Perlita na halos naubos na ni Domingo ang malaking bahagi ng pera sa kasino. Si Zero naman ay hinahanap na ng mga kasabwat na sa illegal car deals dahil may perang hindi nito naibalik. Wala ka talagang silbi, sigaw ni Perlita kay Domingo isang gabi. Pinangarap ko lang namang makaahon pati iyon sisirain mo pa. Ako? Sigaw pabalik ni Domingo. Kung hindi ka pumayag sa plano ni Vargas, hindi tayo hahantong dito. Pumayag ako dahil wala kang kwentang apa. Mula sa hagdan, nakikinig si Zero. Pulang-pula ang mata nito. Tigilan nyo na. Araw-araw na lang. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi na natin... Bigla siyang sinampal ni Perlita. Huwag mong tatapusin ang sasabihin mo. Ngulit huli na. Lahat sila ay may multong bitbit at kahit hindi nila alam, ang multong iyon ay hindi na multo. Humihinga ito, nagpaplano, papalapit. Samantala, si Ilyas ay patuloy pa rin namumuhay sa Antipolo, dala ang 5 taong tanong sa dibdib. Lumawak na ang talyer niya. May 2 na siyang tauhan, sina Carding at Moises, ngunit sa isang sulok ng opisina niya, naroon pa rin ang lumang litrato ni Sarah sa bakery, nakangiti habang may harina sa pisngan. Isang hapon, dumating si Mara Veloria sa talyer. Hindi agad siya nakilala ni Ilyas. Mas maikli na ang buhok niya, mas payat, mas pormal manimis. Ngunit nang abutin niya ang resibo at bahagyang umangat ang mangsa ng blouse niya, nakita ni Ilyas ang maliit na peklat sa pulso nito. Peklat mula sa pagkasugat ni Sarah noong minsan natulungan niyang ayusin ang sirang kahon ng tinapay sa bakery. Napatigil si Ilyas. Sarah, halos walang boses niyang sabi. Nanginig si Sarah. Hindi pa niya balak magpakilala, pero sa paraan ng pagbigkas ni Ilyas ng pangalan niya, parang bumalik sa kanya ang bahaging matagal niyang inilibing. Ilyas! Nabitawan ni Ilyas ang hawak na basahan. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, lumapit, ngulit huminto bago siya tuluyang makahakbang pa. Parang natatakot siya kapag hinawakan niya ito ay mawawala. Buhay ka! Sabi niya, nanginginig ang boses. Tumilo ang luha ni Sarah. Oo, hinahanap kita. Alam ko, hindi ako naniwala. Alam ko rin. Hindi niya kinayang pigilan ang sarili. Napaiyak siya ng tuluyan, ngulit hindi iyon katulad ng iyak niya sa bodega. Ito ay iyak ng taong sa wakas ay nakita ng isang taong hindi siya kinalamutan. Lumapit si Ilyas at marahang ninakap siya. Maingat, parang hawak ang basag na bagay na gustong buuin ngunit ayaw lalong masaktan. Sabihin mo kung sino ang gumawa. Sabihin mo at... Hindi, putol ni Sarah, kumala sa yakap. Hindi tayo padadalos-dalos. Kapag gumalaw tayo ng mali, mawawala ang lahat. Napatingin si Ilyas sa kanya.
Nakita niyang ibang Sera na ang kaharap niya. Hindi na ito ang dalagang laging humihingi ng paumanhin sa kasalanang hindi kanya. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ko ng taong hindi nila mabibili, sagot ni Sera. At kailangan kong malaman kung handa kang masaktan ulit sa katotohanan. 5 taon akong nasaktan sa kasinungalingan, sagot ni Elias. Mas pipiliin ko ang katotohanan. Mula noon, naging bahagi si Elias ng lihim na grupo ni Sera. Hindi siya humawak ng baril, hindi siya nanugod. Ginamit niya ang alam niya sa sasakyan para tukuyin ang plate numbers na naririnig ni Sera noon sa bodega at ang mga sasakyang ginagamit ni Brixon at Tano. Isa-isang nagdugtong ang impormasyon. Doon pumasok si Inspektor Galeno Punsalan, isang pulis na minsang sumilip sa kaso ni Sera noong 5 taon na ang nakaraan. Mulit pinatigil ng mas mataas na opisyal. Nang makita niya ang mga bagong ebidensya, halatang may bigat sa mukha niya. Alam kong may mali noon, sabi niya kay Rafaela, pero wala akong hawak. Ngayon, kung totoo lahat ito, hindi lang pamilya ang kalaban natin. May mga opisyal na baka nabayaran. Kaya kailangan naming ilabas sa publiko, sagot ni Rafaela, at ang napiling lugar ay ang charity gala ng pamilya Almazan. Taon-taon, nagdaraos si Perlita ng event bilang alaala raw ni Serafina Almazan, ang anak na namatay sa sakit. Doon siya nagpapakuha ng litrato, nagbibigay ng peking scholarship donation at tumatanggap ng papuri sa pagiging matatag na ina. Para kay Sera, iyon ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ginamit pa ng ina ang pangalan niya para magmukhang banal. Sa gabi ng gala, kumikislap ang ballroom ng hotel sa Makati. Suot ni Perlita ang pulang gown. Domingo ay nakabarong na pilit ang ngiti at si Ciro ay halatang hindi mapakali. Naroon si Vargas, malamig pa rin ang tindig, ngulit may bahagyang kaba nang makita niyang may mga pamilyar na mukha sa paligid. Rafaela bilang invited media, Attorney Celestino bilang guest donor at Inspector Galeno na nakapurmal, ngunit may mga kasamang nakaabang sa labas. Sa kalagitnaan ng programa, tumayo si Perlita sa entabla. Ang gabing ito, sabi niya habang may pilit na luha, ay alay sa aking pinakamamahal na anak na si Serafina. Kahit wala na siya, buhay ang kanyang alaala sa aming puso. Sa likod ng ballroom, nakatayo si Sera. Suot niya ang simpleng itim na damit. Walang alahas, walang ingranding ayos. Tanging ang peklat, ang tindig, at ang 5 taon ng dilim ang dala niya. Tumandong si Rafaela sa tech booth. Biglang namatay ang malambot na musika. Nagbukas ang malaking screen. Lumabas ang unang dokumento. Death certificate ni Sera. Kasunod, ang insurance claim. Kasunod, ang bank transfers. Kasunod, ang larawan ng bodega sa Bulacan. Kasunod, ang recorded testimony ni Yvette Sarmiento. Nagkagulo ang mga bisita. Namutla si Domingo. Napasandal si Ciro sa upuan. Si Perlita ay parang estatwang nabitawan ng kaluluwa. Tumayo si Vargas. Patayin niya ang screen. Ngulit bago pa may makagalaw, lumabas sa video ang huling bahagi. Isang babaeng nakaupo sa harap ng kamera, mahina ngunit malinaw ang boses. Ako, si Serafina Almazan. 5 taon akong ikinulong habang pinaniwala ang mundo na patay na ako. At bago pa matapos ang pag-alingaw-ngaw ng sigawan, umakyat si Sera sa entabla. Natahimik ang buong ballroom. Nakaharap niya sina Domingo, Perlita at Ciro. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, hindi na paderang pagitan nila, hindi na pinto, hindi na kadena, tanging katotohanan na lang. Hindi ako patay, sabi ni Sera sa mikropono habang nanginginig ang buong silid sa bigat ng kanyang tinig. Hindi pa man tumatapos ang huling salitang binitawan ni Sera, nagsimula ng magulo ang buong ballroom. Ang mga bisitang kanina pa lamang ay pumapalakpak kay Perlita, ay ngayon ay nagbubulbungan, may ilan pang kumuha ng cellphone para mag-video, may mga socialite na napaatras sa pagkabigla, at may mga negosyanteng mabilis na lumayo kina Domingo at Vargas, at may mga dating kaibigan ni Perlita na biglang nagkunwaring hindi sila magkakilala. Si Perlita ay nakatayo pa rin sa entabla, nanginginig ang labi, hawak ang mikropono na parang biglang naging bakal na mainit sa palad niya. Sera,
Halos pabulong niyang sabi, "Anak!" Napatingin si Sarah sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, bumalik sa dibdib niya ang imahe ng batang siya na naghihintay ng yakap ng ina. Yung batang nag-aaral ng mabuti para mapuri. Yung dalagang kahit pagod na pagod sa bakery ay umuuwi pa rin para magluto ng hapunan, umaasang kahit isang beses ay sasabihan siya ng, "Salamat, anak." Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang inang hinanap niya sa dilim. Ito ang babaeng umiyak sa peking burol niya, gumamit ang pangalan niya sa charity gala at nagsuot ng perlas mula sa perang kapalit ng kanyang pagkakakulong. "Huwag mo akong tawaging anak ngayong maraming nanunood." Mahinang sabi ni Sarah, ngunit narinig iyon ng mikropono at kumalat sa buong silid. 5 taon mo akong hindi tinawag na anak habang buhay akong nakakadena. Napasinghap ang mga tao. Biglang kumilos si Vargas Montilago. Sinubukan niyang dumiretso sa exit, ngulit bago pa siya makalayo, humarang sina Inspector Galeno Punsalan at 2 pulis na kanina pa pala nakapwesto sa gilid ng ballroom. Hindi sila nakauniforme, ngunit malinaw sa tindig nila na hindi sila mga ordinaryong bisita. "Vargas Montilago," sabi ni Inspector Galeno, "sumama ka sa amin para sa investigasyon kaugnay ng illegal detention, insurance fraud, falsification of public documents, at conspiracy." Ngumiti si Vargas kahit namumutla na. "Imbestigasyon? Wala kayong warrant." Lumapit si Attorney Celestino Yebra mula sa harap ng mga guest table, hawak ang folder na punong-puno ng dokumento. "May court-issued order na para sa office records mo, Vargas, at may testigo na rin mula sa klinik ni Dr. Leovino." Sa pagbanggit sa pangalan ng doktor, napalingon si Domingo. Parang biglang naubusan ng dugo ang kanyang mukha. Alam niyang kapag bumagsak si Dr. Leovino, susunod silang lahat. Si Ciro naman ay tila batang naligaw sa gitna ng gulo. Hindi niya alam kung lalapit kay Sarah o tatakbo. Nanginginig ang kamay niya at sa unang pagkakataon, wala siyang kayabang-yabang. Nakatitig siya sa kapatid na ilang taon niyang pinaniwalaan sa sarili na wala na, ngunit ngayon nakatayo sa harap nila na parang buhay na ebidensya ng lahat ng kasalanang pilit niyang linunod sa alak. "Ate," sambit niya. Hindi siya nilingon ni Sarah. Hindi dahil wala siyang narinig, kundi dahil sa gabing iyon, hindi niya hahayaang ang pamilyang ito ang muling magdikta ng damdamin niya. Nang gabing iyon, nadala sa presinto sina Vargas, Domingo, Perlita, Ciro at ilang kasabwat. Hindi agad nakulong ang lahat ng tuluyan, ngunit nagsimula ang imbestigasyong hindi na nila kayang pigilan. Dahil kumalat sa balita ang pagbabalik ni Serafina Almasan, naging imposible ng pagtakpan ng pera ang kaso. Ang video ni Rafaela ay umabot ng milyong-milyong views sa loob ng ilang araw. Ang dating patay na anak ay naging simbolo ng karumal-dumal na panloloko, hindi lamang sa insurance company, kundi sa mismong batas at lipunan. Sa unang linggo matapos ang gala, hindi na natulog ng maayos si Sarah. Hindi dahil natatakot siyang mahuli siya muli, kundi dahil bawat pahayag sa publiko ay nagpapabalik ng alaala ng bodega. Bawat tanong ng reporter, kahit maingat, ay tila panibagong pagbukas ng sugat. "Paano mo nakayanan ng 5 taon? Anong naramdaman mo nang malaman mong sariling pamilya mo ang may pakana? Handa ka na bang patawarin sila?" Sa ikatlong tanong, tumigil si Sarah sa paglalakad. Nasa labas siya ng korte, kasama sina Elias, Rafaela, Attorney Celestino, Nicasio at Inspector Galeno. Maraming kamera sa harap niya. Tahimik niyang tinignan ang mga reporter. "Ang pagpapatawad," sabi niya, "ay hindi dapat ginagamit para takasan ang pananggutan. Hindi ako bumalik para maghingganti sa paraang magiging katulad nila ako. Bumalik ako para sabihin na ang ginawa nila ay krimen, at ang krimen, kahit ginawa ng kadugo, kailangang harapin sa batas." Mula noon, natutunan ng media na hindi madaling gawing palabas ang sakit ni Sarah. Nagsimula ang paglilitis makalipas ang ilang buwan. Sa courtroom, naroon ang mga taong naging bahagi ng 5 taong bangungot.
Si Vargas, nakasuot ng disenteng polo, pilit pa ring mukhang kontrolado ang lahat. Si Dr. Liovino, payat na at halatang hindi natutulog, panay ang punas ng pawis sa noo. Sina Brixon at Tano ay nakayuko, malinaw na nag-aabang kung sino ang unang bibigay. Sina Domingo at Perlita ay magkatabi, ngunit hindi na sila magkakahawak ng kamay. Si Ciro ay nasa likuran, hiwalay ang tingin, parang sa wakas ay naiintindihan niyang wala ng tatakbuhan. Unang tumistigo si Yvette Sarmiento. Nanginginig man sa harap ng hukim, inilahad niya ang lahat. Ang peking chart, ang pinapirmang backdated medical record, ang envelope mula kay Dr. Liovino at ang pananakot kong magsasalita siya. Alam mo bang buhay si Serafina Almasan noong ginawa ang death certificate? Tanong ng prosecutor. Umiiyak si Yvette. Hindi ko po alam nung una, pero alam kong mali ang pinapagawa sa akin. Pinili kong manahimik at pinagsisisihan ko yung araw-araw. Pinignan niya si Sera mula sa witness stand. Pasensya na. Hindi ngumiti si Sera, ngunit tumungo siya ng bahagya. Hindi iyon ganap na pagpapatawad, hindi rin iyon pagkondena. Iyon ay pagkilala na ang katotohanan, kahit huli, ay may halaga pa rin. Sumunod na tumistigo si Nicasio. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan si Sera sa tabi ng barangay outpost matapos ang bagyo, kung paano nitong binanggit ang pangalan ni Mang Irinyo at kung paano niya naunawaan na ang tiyuhin niyang matagal nang nawawala sa pamilya ay may kinalaman sa isang lihim na mas malaki kaysa sa inaakala nila. Kung buhay pa po ang tiyuhin ko, sabi ni Nicasio, alam kong haharap din siya rito. Nagkamali siya, pero sa huli, pinili niyang tulungan si Ma'am Sera. Iyon lang po ang may pagmamalaki ko sa kanya. Sa mga sumunod na pagdinig, inilabas ni Attorney Celestino ang mga dokumento. Insurance policy na pinapirmahan kay Sera sa pagkukunwaring loan papers, bank transfers sa account ni na Domingo at Perlita, mga withdrawal na tumugma sa pagbili ng SUV, bahay, alahas at pagbabayad kay Vargas. Ipinakita rin ang property transfer documents kung saan peke ang pirma ni Sera, ginamit matapos siyang ideklarang patay. Sinubukan ng kampo ni na Domingo na palabasing gawa-gawa ang kwento ni Sera dahil may galit daw ito sa pamilya. Ngulit nang ipakita sa korte ang larawan ng bodega, ang pader na may mga pangalang inukit, ang mga petsa at ang medical examination na nagpapatunay ng matagal ng malnutrition at trauma, natahimik ang marami. Pinakamabigat na araw na si Sera mismo ang tumestigo. Pag-upo niya sa witness stand, ramdam niya ang titig ng kanyang mga magulang. Si Perlita ay may panyo sa kamay, handang umiyak. Si Domingo ay nakayuko, tila gustong magmukhang nagsisisi. Ngulit hindi na yun umobra kay Sera. Serafina, sabi ng prosecutor, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang nangyari noong gabing nawala ka? Huminga ng malalim si Sera. Sa likod ng courtroom, nakita niya si Elias. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang presensya nito. Nakita niya rin si Rafaela, hawak ang notebook, ngunit hindi sumusulat. Nakita niya si Manang Solina, matanda na at may luha sa mata, pero matatag ang titig. Ikinuwento ni Sera ang lahat. Ang van, si Ciro sa ulan, ang panyong may matapang na amoy, ang unang paggising sa bodega, ang kadena, ang gutom, ang takot, ang mga gabing naririnig niya ang pangalan ng pamilya niya mula sa bibig ni Vargas, ang pagkamatay ni Mang Ireneo, ang susi, ang bagyo, ang pagtakas. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit bawat salitang binitiwan niya ay parang martilyong tumatama sa katahimikan ng korte. Pagkatapos ng kanyang salaysay, tumayo ang abogado ni na Perlita. Miss Almazan, sabi nito, hindi ba posible na ang ilan sa alaala mo ay naapektuhan ng trauma? Hindi ba posible na hindi direktang sangkot ang iyong ina sa pagpapakulong sayo? Bago pa makasagot si Sera, biglang humikbi si Perlita. Anak, patawarin mo ako! Sigaw nito.
Hindi ko gusto na umabot sa ganun. Natakot lang ako. Wala na tayong makain noon. Hinabol tayo ng utang. Ina mo pa rin ako. Tumingin si Sarah sa kanya. Matagal. Tahimik. Walang galit na sumabog, ngunit may sakit na lumalim. Hindi tayo nawalan ng makain, ma. Ako ang nawalan ng pagkain sa loob ng bodega habang kayo ay nagdidiwang sa bagong bahay. Hindi ka natakot para sa akin. Natakot ka lang na bumalik sa hirap. Napayuko si Perlita. Nanay kita. Dagdag ni Sarah. Iyon ang dahilan kung bakit pinakamasakit. Pero hindi iyon dahilan para palayain ka sa kasalanan mo. Sa mga sumunod na buwan, isa-isang bumigay ang mga kasabwat. Si Tano ang unang nagsalita kapalit ng mas mababang parusa. Itinuro niya si Vargas bilang utak ng operasyon at kinumpirma na alam ni na Domingo, Perlita at Ciro na buhay si Sarah nang ikulong siya. Si Brixon naman ay naglabas ng detalye tungkol sa pagbabantay sa bodega. Si Dr. Leovino, nang malaman niyang hindi na siya kayang iligtas ni Vargas, nagbigay rin ng testimonyo tungkol sa pekeng medical records. Sa huli, bumagsak ang depensa. Si Vargas Montelago ay nahatulan sa malalaking kasong may kinalaman sa kidnapping, serious illegal detention, insurance fraud, falsification at paggamit ng network para sa iba pang peking claims. Si Dr. Leovino ay nawalan ng lisensya at nahatulan sa falsification at conspiracy. Sina Brixon at Tano ay nakatanggap ng parusa bilang mga tauhang direktang nagbantay at tumulong sa pagkulong. Si Ciro, matapos aminin sa papel niya sa pagdudok, ay nahatulan din. Sa araw ng sentencing, humarap siya kay Sarah sa hallway ng korte. "Ate," sabi niya, luhan, "alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero araw-araw kong naririnig ang boses mo noong gabing yon." Tumingin si Sarah sa kanya. Hindi na niya nakita ang dating mayabang na kapatid. Ang nasa harap niya ay wasak na tao, ngulit hindi ibig sabihin nun ay wala ng pananagutan. Dalhin mo ang boses na yon buong buhay, hindi para pahirapan ka lang, kung hindi para maalala mong may mga desisyong hindi na nababawi. Sina Domingo at Perlita ang huling nahatulan. Pareho silang napatunayang guilty sa conspiracy, kidnapping, falsification at fraud. Ipinag-utos din ang pagkumpiska sa mga ari-ariang nakuha mula sa insurance money at pekeng paglilipat ng lupa. Ang bahay sa Tagaytay, mga sasakyan, alahas at natitirang bank accounts ay isinalim sa proseso ng pagbabawi at pagbabayad pinsala. Nang marinig ni Perlita ang hatol, napaupo siya at humalhulgol. "Anak ko!" sigaw niya habang inilalabas siya ng mga pulis. "Sarah, anak ko, tulungan mo ko!" Hindi lumapit si Sarah. Hindi rin siya tumalikat agad. Pinanood niya ang inang minsan niyang hinintay yakapin. Ngayoy dinadala ng batas na matagal nitong niloko. Tahimik na lumapit si Elias at hinawakan ang kamay niya. "Okay ka lang?" tanong nito. Matagal bago sumagot si Sarah. "Hindi pa. Pero magiging okay rin ako." Hindi nagtapos ang kwento ni Sarah sa hatol dahil ang hustisya, natutunan niya, ay hindi katulad ng pelikula na pagkapalo ng martilyo ng hukom ay biglang magaan na lahat. May mga gabing nagigising pa rin siya sa bangungot. May mga araw na hindi niya kayang pumasok sa madilim na kwarto. May mga tunog ng kandado na nagpapanig-nigid sa kamay niya. Kaya nagsimula siyang magpagamot kay Dr. Amaris Velasco, isang trauma specialist na tahimik magsalita at hindi nagmamadali. "Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw," sabi ni Dr. Amaris sa unang session nila. "Minsan, ang tapang ay pag-aamin na pagod ka." Doon unang natutunan ni Sarah na ang paggaling ay hindi pagkalimot. Ang paggaling ay ang pag-alala ng hindi na muling nakakadena sa alaala. Binisita rin niyang puntod ni Mang Ireneo kasama si Nicasio. Dala niya ang isang maliit na kandila at tinapay mula sa bakery ni Manang Solina. Matagal siyang nakatayo sa harap ng puntod. "Hindi ko makakalimutan ang kasalanan mo," bulong niya. "Pero hindi ko rin makakalimutan na sa huli, tinulungan mo akong lumabas."
Tinulungan ni Sera si Nicasio na makapagtayo ng maliit na livelihood project sa kanilang barangay bilang pasasalamat sa pamilyang naiwan ni Mang Ilineo. Hindi iyon pambayad sa lahat, hindi iyon pagbura, ngunit iyon ang paraan ni Sera para gawing liwanag ang bahaging minsang nagmula sa dilim. Lumipas ang 2 taon. Sa dating palaisdaan sa Bulacan, ang bodegang naging kulungan ni Sera ay hindi na mukhang libingan. Sa tulong ng nabawing ari-arian, donasyon at legal settlement, pinagawa niya iyon bilang bahagi ng Liwanag Shelter Foundation, isang tahanan para sa mga taong itinago, abusuhin, tinakot o itinakwil ng sariling pamilya. Ang dating pader na may mga ukit ng pangalan ay hindi niya pinabura. Nilagyan niya iyon ng salamin na proteksyon at maliit na plaka. Nakasulat doon, may mga dilim na hindi natin pinili, ngunit maaari tayong maging liwanag para sa ibang naligaw dito. Si Rafaela ay naglabas ng investigative series tungkol sa kaso, hindi para gawing chismis ang buhay ni Sera, kundi para ilantad ang sindikato ng peking insurance claims at illegal detention. Dahil sa serye, may iba pang biktimang lumitaw at ilang kumpanya ang napilitang baguhin ang proseso nila sa pagbe-verify ng death claims. Si Inspector Galeno ay napromote matapos matulungan ng mas malawak na imbestigasyon, ngulit para sa kanya, mas mahalaga ang makita si Sera na malayang nakakapasok sa dating bodega ng hindi bumabagsak sa takot. Si Manang Solina naman ay nagbukas ng maliit na branch ng bakery sa loob ng shelter. Doon, ang mga bagong dating na biktima ay binibigyan ng mainit na tinapay sa unang araw nila. Walang nagugutom dito, laging sinasabi. Hindi na. Si Elias naman ay nanatili sa tabi ni Sera, hindi bilang lalaking nigligtas sa kanya, kundi bilang taong marunong maghintay habang natututong mahalin ng hindi takot. Hindi niya minadali si Sera, hindi niya hinilin na kalimutan nito ang nakaraan. Halimpalad, tinulungan niya itong gumawa ng bagong mga alaala. Mga umagang tahimik, mga gabing may bukas na ilaw, mga biyahe sa lugar na walang nagtatago, at mga pangarap na hindi na kontrolado ng sugat. Isang hapon, matapos ang pagbubukas ng Liwanag Shelter, naglakad si Sera papunta sa dating silid kung saan siya kinulong. Wala na ang kadena. Wala na ang amog. May bintana na mayon, malapad at bukas, pinapasok ang araw. Sa gitna ng silid ay may mga upuang kahoy for counseling sessions. Sa dingding, naroon pa rin ang ilang guhit na minsan niyang ginamit para bilangin ang araw ng kanyang pagkawala. Dahan-dahan niyang hinawakan ng pader. Pumasok si Elias at tumigil sa pintuan. "Okay ka lang?" Ngumiti si Sera. Hindi malaki, hindi perpekto, pero totoo. "Oo," sagot niya. "Dati bawat guhit dito ay bilang lang araw na ninakaw sa akin. Ngayon paalala na lang sila kung gaano karaming araw ang nalampasan ko." Lumapit si Rafaela dalang unang folder ng shelter. May batang babae raw na kailangang pansamantalang tirahan matapos tumakas sa mapag-abusong kamag-anak. Sa dating buhay ni Sera, baka nanginig siya ng bigat ng ganoong kwento. Ngayon, huminga siya ng malalim at tinanggap ang folder. "Anong pangalan niya?" tanong ni Sera. "Liora," sagot ni Rafaela. 16 na taong gulang. Tumanggo si Sera. "Sabihin mo sa kanya ligtas siya rito at hindi niya kailangang magmadaling magkwento kung hindi pa niya kaya." Paglabas ni Sera sa dating bodega, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Naroon sina Manang Solina, Nicasio, Attorney Celestino, Inspector Galeno, Dr. Amaris, Rafaela at Elias. Hindi sila perpektong pamilya, hindi sila kadugo, ngunit sila ang mga taong hindi nagtayo ng buhay sa ibabaw ng kanyang sakit, kundi tumulong sa kanya na buuin ang sariling lupa na matatayuan. Sa malayo, naririnig ang tawanan ng ilang mga babaeng pansamantalang naninirahan sa shelter. May amoy ng bagong lutong tinapay mula sa maliit na bakery. May hangin dumadaan sa dating lugar ng kulungan, mayon ay bukas na bukas sa araw. Tumangala si Sera sa kalangitan. Sa loob ng 5 taon, inakala ng mundo na patay na siya. Sa loob ng 5 taon, inakala ng pamilya niya na sapat ang dilim para burahin ang kanyang pangalan.
Ngunit hindi nila naintindihan na may mga taong kahit itapon sa pinakamadilim na lugar ay hindi nawawala ang liwanag sa loob. At sa araw na iyon, habang nakatayo si Serafina Almazan sa front ng dating bodegang naging tahanan ng paghilom, alam niyang hindi na siya ang anak na ipinamigay sa kasakiman, hindi na ang babaeng pinatay sa papel, at hindi na ang boses na humihingi ng tulong sa likod ng pinto. Siya na ang buhay na patotoo na ang katotohanan, kahit ibaon, ay tutubo pa rin. At kapag tumubo ito, kaya nitong wasakin ang lupaing itinayo sa kasinungalingan.